Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin na isang klase ng halamang baging na ang bunga ay parang maliliit na pipino. Pagka nahinog naman ay kulay pula na ganito. Ang bulaklak niya ay kulay puti. Yan, ito nagsara na yung bulaklak nito kasi lumaki na yung bunga. Karaniwan ko ito nakikita dito sa harapan ng aking bakuran na tumutubo pati na rin sa likuran. At very invasive. Ito yung humahaba talaga siya. Tinatabunan niya yung ibang tanim. Gaya nito, nasa ibabaw ng aking bakod. At mga tanim itong baging na ito. So I did a little research kung ano ba itong halaman na ito. At nanood na rin ako ng ibang video sa YouTube para makilala siya, matunton. Meron po tayong plant app na pwedeng i-download sa ating mga Android phone para makilala ang halaman. At ito, ang tawag pala sa kanya ay Coccinea grandis. Yun ang kanyang scientific name, Coccinea grandis. At sa English naman, kilala ito sa tawag na ivy gourd. Tinatawag din siyang scarlet gourd. Sa bandang India naman, tindora ang tawag nila dito. Ang itsura ng dahon niya ay ganito ang korte. Yan. Yan, ganyan ang korte ng dahon pagka magulang na. May mga nagsasabi dito sa atin na hindi ito kinakain dahil nga daw mapait. So subukan ko rin na kagatin ang isa. Sobrang pait daw, pero sa ibang bansa kinakain ito, lalo na sa India at sa Africa. Mapait nga siya, mapait. Para siyang ampalaya o mas mapait pa ng konti sa ampalaya yung lasa niya. At yung buto niya, ayan parang maliliit na pipino. Ganito ang loob ng kanyang bunga. Ayan. Marami rin siyang buto. Pagka nahinog naman, kusa na siyang nasisira. Ito hindi ko alam kung kinain ng ibon. Ito nalaglag na lang yung bunga niya. So ito napakabilis na tumubo. Kung puputulin mo lang siya, ikakat mo lang siya, ay tuloy-tuloy pa rin ang buhay niya. At ayon sa aking mga nabasa, ito ay perennial. Perennial. So talagang mahaba ang buhay at kayang-kaya niya umakyat kahit na mga building pagka pinabayaan mo siyang gumapang. Sa ibang bansa, gaya ng sa Texas, halimbawa, doon sa isang nabasa ko, peste ang turing nila dito. Kasi nga ay very invasive. Hindi ito pareho ng wild pipino na kinakain. Yung wild pipino, ang kulay ng bulaklak noon ay kulay dilaw, tapos mas maliliit yung bunga, halos kalahati lang nito ang bunga. Ito kasi ang bunga pwedeng umabot hanggang 2 pulgada ang haba. Yan. At gaya ng naranasan ko ngayon, mapait nga siya, pero so ngayon may konting pait na lang na naiiwan sa dila ko. At ito raw ay rich in beta-carotene ayon sa aking nabasa. So nakakatulong din ito na pampurga. So pag nasobrahan ka niyan, pwedeng magtae at mapurga. Yung isang napanood ko sa India, niluluto ito, may kasamang curry powder. Yung isa naman ay hinahaluhan siya ng asukal at ng mga iba pang ingredients. Sabi ko nga, mapait siya. Pero pagkasanay ka sa mapait, makakain mo to . So nalalasahan ko pa yung konting pait ngayon. Hindi naman overpowering talaga yung pait niya. Siguro dahil hindi ko naman talaga kinatas ng gusto yung paggagat sa kanya. Pero sabi nga, pag sinabing mapait, di ba? Maganda raw yun sa diabetes, kagaya ng ampalaya. But anyway, dito sa atin, wala akong nakitang kumakain ito. Ang kinakain natin dito, karaniwan yung wild pipino na tinatawag. Pero ito, wala pa akong nakitang kumakain ito o nagluluto. Doon sa ibang nabasa ko, ito ay niluluto din daw yung talbos nito. So, nasaan ba ang talbos nito? Makita natin yung mura niya na talbos, yan, kagaya nito. Yan. So, niluluto pa rin daw. So,
Pamilyar ka ba dito sa halamang ito? At sa lugar nyo, anong tawag dito? Dito kasi sa amin, walang ibang tawag ito eh. Hindi kilala ang halamang ito at hindi rin kinakain. Yan, no? So sa inyo ba, anong tawag? Dahil ang isang kilalang tawag dito, ivy gourd o kaya tindora. Sa iba't ibang bansa, may kanya-kanya siyang pangalan. Pero dito sa atin, wala pa ako nakita na tumawag dito kung anong pangalan niya, whether sa Tagalog or sa ibang dialect. Napakarami din niyang magbunga. So kung ito ay matututunan sa atin na gawing delicacy, ano, ang dali din niyang buhayin, palaguin. Wala siyang kalaban na insekto. Wala akong nakikitang insekto sa kanya na sumisira, pumapatay, kagaya ng iba nating tanim. So ito, kahit na hindi mo siya sprayan ng fertilizer, kahit hindi mo siya diligan ng fertilizer, kahit na hindi mo siya sprayan ng insecticide, tuloy-tuloy ang paglago niya. At ito, ilang taon na rin, ang ginagawa ko ay binubunot ko lang, hinuhugot ko lang siya, pinagpuputol-putol. Pero pagkatapos pagputol-putulin, ay tuloy pa rin na lumalago. So kung gusto mo talagang mawala ito, kailangan bubunutin siya. So kung mayroong tumutubo sa lugar ninyo na ganitong tanim, ang tawag dito ay ivy gourd or scarlet gourd, or pinakamadali, tindora. Pagkatapos na ilang minuto, wala na yung pakla niya na nalalasahan ko. Ang hindi ko lang alam kung ayaw nung nulasan ng kanyang hinog na bunga. Wala akong nakita ang buong hinog na bunga eh. Ito, nakalaglag na sa lupa ito eh. Ayan, may kagat na oh. Either daga siguro kumagat nito or ibon. So, hanggang dito na lang. Just to give you an idea kung anong tawag sa halaman na ito in English at kung ano ba ang nagagawa sa kanya. Kung gusto mo malaman kung paano ito lutuin, marami pong video sa YouTube. Hanapin nyo lang yung ivy gourd recipe or tindora recipe at makikita mo doon kung paano ito niluluto. So, maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Dami niyang bunga oh. Kumpul-kumpul ang bunga niya oh. Kailangan mapag-aralan natin to na kung anong recipe ang maganda sa kanya. So, bye-bye po.